In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alachem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. "Ipagkaloob ito sa akin at maibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Deuteronomio at sa ikalawang pagbasa sa Roma at sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang ebanghelyo sa linggong ito ay naglalarawan ng 3 tukso na hinaharap ni Jesus sa ilang. Ipinapakita nito ang tunay na pagsubok na maaaring maranasan ng sinumang tao sa kanyang pananampalataya. Ang tukso ng material na pangangailangan, kapangyarihan, at pagsubok sa Diyos. Ngunit sa lahat ng ito, ipinakita ni Jesus na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng panindigan, pagpapakumbaba, at pagtitiwala sa Kanya. Sa ating pagninilay, ang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang Kwaresma ay isang banal na panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ito ay isang paanyaya upang pagnilayan ang ating buhay
at suriin ang ating relasyon sa Kanya. Paano natin ito maisasagawa? Una, panalangin. Pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mas taimtim na panalangin, pagninilay, at pagbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang pag-aayuno. Pagtanggi sa labis na pagnanasa at pagsasanay ng disiplina sa sarili upang mas maging malaya tayo sa makamundong bagay. Pangatlo, pagkakawang gawa. Pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay pagtulong sa nangangailangan at pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Paano tayo magiging ilaw at asin sa mundo? Sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, nagiging inspirasyon tayo sa iba upang mas lumapit sa Diyos. Sa ating pagpapatawad at pagmamalasakit, ipinapakita natin ang tunay na kahulugan ng Kristiyanong pagmamahal. Sa pagsasagawa ng katotohanan at katarungang tayo ay nagiging liwanag sa madilim na bahagi ng mundo. Manalangin tayo para kay Santo Papa Francisco at sa buong sangkatauhan. Sa panahong ito, ipinalangin natin ang agarang paggaling ng ating Santo Papa Francisco, pati na rin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman sa buong mundo. Sa harap ng pandemya, digmaan at iba pang pagsubok, naway manatili tayong matatag sa pananampalataya at pagkakaisa bilang simbahan. Mga halimbawa ng mga pagbabago sa ating panahon. Ang epekto ng teknolohiya sa pananampalataya, mas madaling mabahagi ng salita ng Diyos, ngunit nagiging daan din ng pagkakalayo sa tunay na pananampalataya. Ang paglago ng sekularismo, maraming tao ang nalalayo sa simbahan at sa kanilang pananampalataya. Ang patuloy na paglaban sa kahirapan at kawalan ng hustisya, isang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, atin bilang upang kumilos at ipaglaban ang tama. Mga tugon ng simbahan at paano natin maiwasto ang ating mga pagkakamali. Ang simbahan ay patuloy na nagtuturo ng tamang moralidad at pananampalataya sa kabila ng mga hamon. Tayo mismo ay inanyayahang magsisi, magbalik loob at maging aktibong miyembro ng ating parokya. Ang pagiging mas mapagkalinga sa kapwa, lalo na sa mahihirap, may sakit at mga nangangailangan. Ang mga referensya natin ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, 540, ang pagtukso kay Jesus at ang kahulugan ng Kwaresma, Evangelii Gaudium, The Joy of the Gospel ni Pope Francis.
mga sulat ni San Pablo tungkol sa pananampalataya at pagtitiis, mga salmo ng pagsisisi, Psalm 51. Sa panahong ito ng Kwaresma, naway mas lalong lumalim ang ating pananampalataya at mas maging tapat tayo sa ating pagsunod kay Kristo. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!